Nagtimpla nga ako ng kape dahil inaantok ako, pero palalamigin ko muna to dahil maglilinis nga ako ng printer. 1 taon na nga sa akin to, kaya kailangan na talaga linisin dahil tumatagas na nga siya. Pag pinasok mo ang printing business, hindi ka lang basta crafter dito, taga-repair ka din. In-unplug ko na nga tong printer at sinimulan ko nang tanggalin yung tornilyo para makuha na natin yung inkpad sa loob. So ito na nga, after 10,000 years, nabuksan na rin natin siya. Nakakatakot nga siyang galawin dahil baka masira. Kung makikita nyo nga, marumi na talaga yung inkpad niya, mga mi. Pag natanggal nga natin yung pangalawang tornilyo, ay pwede na rin natin kunin yung inkpad sa loob. So ito na nga, natanggal na rin natin yung inkpad. Diba napakaitim, parang budhi mo, charis. First time ko nga lang maglilinis na itong inkpad, napanood ko lang dito sa YouTube. Sobrang itim nga nito dahil lahat nga ng waste na ink dito napupunta. Kapag lilinisin nga natin ito, mga mi, kailangan sa running water talaga para matanggal yung ink niya. Ganyan nga lang siya, mga mi, tapos uulitin lang natin yung paghuhugas sa lahat ng pad. Tapos ayan, ganyan na nga yung magiging itsura niya kapag nahugasan na natin. Buti nga at medyo maaraw ngayon dahil kailangan nga natin ibilad to hanggang sa matuyo siya. Binalikan ko nga yung kape ko, talagang malamig na. After ilang oras nga nakabilad to, kinuha ko na rin dahil tuyo na nga siya. Nilinis ko nga to dahil ayoko muna bumili ng bago dahil sayang naman at pwede pa naman siyang linisin. At eto na nga yung final look niya, kaya pwede na natin siyang ibalik sa lalagyan. Ibabalik na nga natin siya dito sa loob ng printer para maikabit na. Make sure nga lang na tama yung pagbabalik nito para hindi naman tumagas yung ink. Binali ko na nga yung kinalas ko kaninang tornilyo. At ayan, pwede na rin nating ibalik yung cover niya dito sa gilid. Madali lang din naman siyang ibalik at hindi rin naman ganun kahirap, kaya kayang-kaya naman siyang gawin. After nga mailagay ng cover, kakabit naman natin yung tinanggal rin natin kaninang tornilyo. Ganun nga lang din kabilis ang paglilinis nito, kaya naman ginawa ko na. Kailangan talaga kapag nasa crafting or printing business ka, madiskarte ka sa mga gamit mo. Hindi rin kasi biro yung gastos sa pagpapagawa ng printer. Naibalik ko na nga rito yung printer at titesting nga natin kung gagana ba. Nung nakaraan ko pa nga pinapanood yung videos kung paano gagawin yung paglilinis nito, madali lang din naman pala siya. Nag-testing na nga ako mag-print dito, mga mi, para matesting nga natin kung okay talaga yung print niya. So ayun nga, mga mi, mukhang sumakses naman tayo sa paglilinis ng inkpad ko. Next vid na lang ulit. Thank you for watching.